Southern Mindanao, kabilang na ang Eastern Mindanao, bahagyang makakaranas pa rin ng mga ilang kalatang pag-ulan. Pero yung mga malakasang pag-ulan, temporary munang nadisob dahil sa kumonti ang dami ng near equatorial tract. Bukod sa easterlies na nanunumbalik na naman sa silangan ng bansa, ay asahan mga pagkakaroon ng posibleng mga kalatratang pag-ulan na naman sa ilang bahagi sa silangan ng bansa, lalo na sa Eastern Bicol at Eastern Visayas. Posibleng geomagnetic storm at pag-epekto na naman ng solar flare sa mundo, posibleng maganap sa susunod na 2 araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, February 3, 2024. Ang oras nating Voice from Emaga ay alas 9:30 na ng umaga. Despite na makakaroon tayong mga ilang klaro na himpapawid, pero mangunguna pa rin ang medyo gloomy at overcast pa rin at magiging essentially na magiging most cloudy pagdating ng hapon pa rin sa atin dito sa Luzon, especially sa NCR at ilang bahagi ng Southern Luzon area. At so far ay bumabalik muli ang easterlies na posible na namang magkakaroon o magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na mararamdaman mo na normally ng mga taga-silangan ng bansa, especially sa northeastern Luzon, bandang Southern Luzon at Eastern Visayas area. Dahil sa humina nga po ang ating amihan, na-report ko nga po since isang araw na humihina ito, ay essentially na babalik na naman yung paglakas ng ating easterlies. At dahil dyan, asahan ang pagtaas na naman ng volume ng water vapor mula dyan sa may silangan muna ng bansa dahil sa heat condition na maidudulot na naman ng easterlies. Sa ating current conditions, overcast nga po, gloomy, klaro at few clouds lamang dito sa amin sa Caloocan. So asahan sa ibang bahagi ng Metro Manila at kung sisilipin natin sa live CCTV snapshot, makikita natin medyo maaraw ang paligid dito sa amin ngayon so far. At makikita naman natin na medyo maulap pa rin ang himpapawid namin dito sa Caloocan. So expected pa rin na magiging gloomy pa rin tayo at overcast maghapon. Sa ating lowest temperature na nitala kaninang 5:02 AM dito sa amin sa Caloocan, pagtala kami ng lowest temperature of 24.4 degrees Celsius. Pero pagdating sa pinakamataas na temperatura kahapon, nakapagtala kami ng almost stationary na highest of 31.7 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2:37 PM. Ibig sabihin lamang ay mababa pa rin o halos mababa pa rin ang ating heat index dito sa amin sa Caloocan at 37.9 degrees Celsius ang itala namin kahapon sa Caloocan. Kaya kung ating itatabi sa heat index naman sa ibang bahagi ng bansa mula kay Pag-asa, makikita natin wala rin umabot maging lang sa danger level ang heat index. So nanatili pa rin na comfortable almost generally ang ating temperatura sa halos buong bansa. Pero mananatili pa rin po ang matataas na alinsangan lalo na dyan sa kanlurang parte ng ating bansa. Sa beach extremes in past 24 hours, nangunguna ang San Jose sa Mindoro na may pinakamataas na temperatura na 34 degrees Celsius. Pagdating sa Baguio City, almost stationary rin na nanatiling nasa 14.4 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa bansa. Ibig sabihin lamang kung isasama natin si Benguet, automatic mga nasa around 13 o 12 degrees Celsius ang nasa Benguet ang pinakamababang temperatura. Pero dahil hindi natin kinasama si Benguet, dahil nga po palagi talagang mababa yan, ay kay Baguio City ang ating pinagbabasihan na nasa 14.4 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa bansa. Sa inulan naman, ang Zamboanga Peninsula ay inulan sa kanila in past 24 hours, umabot ng 15 millimeters ang kanilang total rainfall. Ibig sabihin at least medyo humina o bumagal po ang redevelopment ng makakapal na surface trough na tinawag ni Pag-asa na trough of low pressure area, pero isang low pressure systems lamang ito. Kaya tinawag lamang ni Pag-asa ito na trough of low pressure area kasi nga po merong kasing mga low pressure system sa may Indonesian Peninsula.
Wala tayong space weather status so far at maging sa ating volcanic thermal alert status, wala tayong abnormalities na nakikita. However, merong forecast po na sa susunod na 2 araw by February 5 ay posible na naman ang umabot ang ating geomagnetic field into G1 category of geomagnetic storm o KP5 index. Well, most likely ito magkakaroon lamang ng according dito ay potential transient ng plasma pagka nag-release mula sa haring araw since nitong last February 2, 2024. So, tingnan natin in the next 2 days ay posibleng magkaroon tayo ng KP5 index o G1 category na geomagnetic storm. However, yung ating solar radiation, napakababa naman so far, na 5% lamang hanggang sa susunod na 3 araw. So, wala tayong magiging problema dyan at wala tayong expected na minor solar radiation. Ganon din, so far, ang inaasahang radio blackout, oras na mag-arrive itong geomagnetic storm sa A5 ng February. Sa ngayon ay sa susunod na 2 araw ay manatiling nasa 25% lamang ang minor radio blackout possibility. So, wala tayong magiging komento at maaring magkaroon man tayo ng category of G1 geomagnetic storm ay hopefully ay hindi tumaas ang epekto nito sa Earth na solar radiation o yung posibleng radio blackout sa Earth na maka-apekto sa ating magnetosphere sa ating labas na o humaharang dyan sa labas ng ating Earth. So, tingnan na lamang natin siguro bukas kung magkakaroon ng changes ito. Well, kung titingnan naman natin kasi sa ating real-time images mula sa haring araw, ay makikita natin mula sa SDO magnetogram ay halos manipis lamang. At yung tutok nito sa Earth, medyo hindi pa masyado 100% na nakatutok. Kung pagbawasan naman natin yung solar wind, ang traverse ng solar wind, pagdating ng bandang 4 o 5, ay halos lihis ito sa Earth at hindi totally 100% ito tatama. So, magkakaroon lang naman ng bahagyang fluctuate siguro sa ating magnetosphere. Kung titingnan natin sa solar wind, ay maaaring umabot ito ng at least mga 300 kilometers a second. Yung velocity ng wind velocity pag-arrive dito by February 5. Approximate forecast yan So, maaaring hindi mangyari eksakto by February 5. Maaaring mas maaga ito or baka mas late na, mga February 6. Mga ganon. So, hindi significant na 100% mangyayari yan by February 5. Ito ay pinapakita lamang na forecast na posible itong mag-arrive sa ating magnetosphere. In case ay yun nga ay maaaring maglalaro lamang sa 300 to 350 kilometers a second yung velocity ng solar wind na tatama sa ating magnetosphere. So, hopefully hindi maging malakas ang impact ng solar plasma na mula sa CME ng haring araw nitong February 2. So, obserbahan na lang natin hanggang bukas. And so far, yung ating D-region absorption ay at least nasa around 14 to 15 megahertz degraded frequency. So, medyo nakakaramdam ang ating magnetosphere, yung unang nakakaramdam ng epekto ng solar wind. Pero at least hindi naman sobrang taas ito dahil nga po nasa around 350 o naglalaro lamang dito sa bandang 250 to 300 ang posibleng radial velocity nito o solar wind speed na nasa around 250 kilometers a second. So, magkaroon man ng minor impact, at least naglalaro lamang sa at least mga 13 o 14 megahertz yung magiging X-ray flux elevated na tatama sa ating Earth surface. Medyo kaya-kaya pa ng mga satellites na ma-absorb yung degraded frequency na to. Hopefully, hindi ito masyadong lumala. Yung probability ng solar flare, base dito sa ating data, nasa around 43% daw ang tsansa. Pero sa NOAA ay ipinapakitang nasa around 25% yung possible radio blackout at kasalukuyang at least nasa 5% lamang ang tsansa ng S1 minor o solar radio o radiation, solar radiation na maapekto sa Earth. Sa ating outside humidity, 70% po. So medyo katamtaman yung ating water particulate
saturation sa paligid natin dito sa Metro Manila at bumababa ito na 6% since last hour. Mataas pa rin ang ating atmospheric pressure. Ibig sabihin, meron pa rin nararamdaman na bugso ng amihan kahit na ito ay napakahina na at 1,017 hectopascals and steady ito since last hour. Sa tidal low tide status, may 6 hours and 5 minutes tayo to maximum high tide o mamayang 3:48 PM sa Pilipinas. So medyo layo-layo po muna kayo at siguro mga after 3 hours o 4 hours siguro kayo, pwede na sigurong unti-unti lumapit dyan sa pampang ng Manila Bay dahil at least medyo nagsisimula na yung mga oras na yon, mga after 3 hours, natataas ang level ng ating katubigan sa pampang ng Manila Bay. Sa ating air quality, at least nasa moderate ulit tayo at 54 index or yung 13.63 micrograms per cubic meter, yung ating particulate matter of 2.5. So sa mga sensitibong baga, mag-mask po muna sila ngayon dahil medyo highly concentration o posibleng may thermal invasion na naman na humaharang. Kaya hindi masyado nakaka-disperse yung ating air pollution dito sa lower city level sa ating mga syudad. Kaya hindi masyado umaangat yung mga air pollution dahil medyo humaharang siguro yung thermal invasion sa himpapawid. Sa ating almanak, sumikat ng haring araw kaninang 6:20 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:55 PM at ang ating 49% illuminated na last quarter na po ng ating buwan. Magmo-moonrise naman siya mamayang hating gabi na po at 12:42 AM at inaasahan na itong lulubog bukas naman na po ng halos magtatanghali at 11:31 AM. At sa ating local weather outlook, mula ngayong Sabado hanggang bukas na po yan ang linggo, magiging partly cloudy halos ang ating maghapon. So, magkakaroon tayo ng medyo series na may pagsikat pa rin ng araw, at least ngayong umaga hanggang tanghali. Pero pagdating sa hapon, magiging partly cloudy na po ang ating maghapon. Ganon din bukas ay may tsansa na magiging klaro ang ating himpapawid sa umaga. Pero pagdating sa hapon, magiging medyo maulap na rin at mostly cloudy pagdating pa rin sa hapon. Chance na pag-ulan ngayong araw ay wala namang na-indicate. So, probably isolated rain showers kung sakali. Pero bukas, ganun din, at least 3% daw ang pinapakitang forecast na posibleng magkaroon tayo ng light drizzle rain sa Metro Manila at ibang bahagi ng Northern Luzon. So, take note niya lamang yan, mga folks. Okay, sa drought index sa observation naman muna tayo. Makikita natin na napakataas o very dry po ang portion na ito ng Ilocos Norte. Pababa na po yan ng La Union, kabilang pa rin ang Pangasinan at Zambales. Mas malaki sa portion na ito ng bandang Zambales at Pangasinan. So damay-damay na maging dyan sa bahagi ng Tarlac at Pampanga area. So medyo nadadamay na rin ang portions ng Bulacan at Metro Manila. Bahagya na rin tumataas yung dryness, epekto ng drought. So take note yan mga folks. At halos sa buong kanluran ng bansa, lalo na sa kanlurang parte ng Mimaropa, sa may bandang west portions ng Mindoro. So, alam na natin sa mga taga San Jose sa Mindoro, mas tumataas na po ang dryness dyan o tagtuyot, maging dyan sa may bandang Coron, Palawan. Sa may west portions ng Visayas, at least medyo moderate pa na nagkakaroon ng epekto ng drought ang Panay Island at ilang portions ng west portions ng Negros region. Ganon din sa may bandang Zamboanga del Norte. Although medyo wetter pa ang level ng index dyan sa bandang Zamboanga Peninsula, at least medyo maging notice o very notice na rin po sa ating mga local government units dyan. Kahit na hindi pa masyado malala yung posibleng tagtuyot dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula. Maliban lamang dito sa portion nga po ng kanluran ng Visayas, Mimaropa, at Northwestern Luzon. Kasama na ang NCR dito sa atin sa Metro Manila. Yan ang dapat tututukan. May mga ilang portions sa may bandang Quezon Province at Bicol Region. At least mga nasa moderate po ang level niyan. Kabilang na ang Romblon, Marinduque, at Masbate area at mga katabing isla nito. Sa may eastern portions ng Bicol Region, medyo wet pa po ang ka-indicate dyan so far. Hindi pa naman masyado malala pa yung drought sa may silangang bahagi maging sa Quezon Province at Northeastern Luzon. Medyo kaya-kaya pa at hindi pa masyado ganun katuyo yung mga lupa dyan o bahagi na yan ng eastern portions ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. So,
typically bandang west portions talaga ng ating bansa ang mas maapektuhan ng ating drought. Lalo nating mararamdaman yan by third week ngayong buwan ng February. Onwards na po yan. Yes. At dahil dyan ay posible pang makakaramdam tayo lalo na sasabay-sabay po ang epekto ng ating sobrang mainit na panahon pagsapit na po ng Marso by dry season. So medyo paghandaan na po natin mga folks. Last year pa po tayo nagbibigay ng paalaala sa magiging epekto po ng El Nino lalo na sa kalurang bahagi po ng bansa. Sa ulat lindol ngayong araw ay simula kaninang 12 o'clock AM ay at least nakapagtala tayo ng magnitude 4.1 ayon yan sa data feed ni PBOX dyan sa may bandang northeast ng Banganga, Davao Oriental. At meron dito kanina alas 4:19 AM dyan sa may bandang northeast naman ng Lingig, Surigao del Sur na nasa magnitude 4 naman ito at 4 km depth. So, diyan sa may Bangaga, Davao Oriental, nasa magnitude 4.1 din at 11 km depth. And so far, ay kaninang 12:38 AM nakapagtala tayo ng magnitude 4.4 at 40 km depth diyan sa may bandang southeast ng Cagway, Surigao del Sur. So far, wala naman tayong naitala wala tayong na-detect na more than magnitude 5 sa ngayon. So, kung makikita nyo, puro February na po nakikita. Kasi nung kahapon at nung isang araw, hindi pa nila naaayos yung kanilang data sorting sa kanilang system. Kaya magkahalo pa yung January at February. Ngayon, makikita nyo na pala. So, okay na po pala na yung month of February. So, makikita nyo sa ating historical, yung annual monthly earthquake records natin. So, makikita na natin yung buong February. So, ang huli nating earthquake ngayon, itong 8:59 AM, ito ay between magnitude 2.0 pataas. Yung magnitude 1.0, hindi natin i-consider muna sa ating annual and monthly earthquake records para sa mas detalye yung mga medyo delikadong pagyanig. Yung 1.0 kasi pataas, medyo silent earthquake pa po yan. So, hindi natin isinasama. Kung gusto nyo makita, doon na lamang sa ating real-time earthquake, dito sa earthquake and tracking. Dito ay kasama po ang magnitude 1.0 pataas. Kasama na po yung magnitude 1.0 pataas dyan. So, wala tayong magiging problema dyan at kita na po. At since in-update na ni PBOX yung kanilang data sort, hindi na magkakahalo yung January sa February, ayan, mula magnitude 1.0 makikita po dyan. Pero sa ating monthly and annual events, mula magnitude 2 lamang. Detalye, kung ano ang medyo delikado na paglindol. So sa ngayon ay nakapagtala na tayo mula nitong unang araw ng February ng 99 total earthquakes. So from magnitude 2.0 to 4.0, nasa 92 po ang total na paglindol. Magnitude 4.0 pataas, may 6 na po at merong isa para sa magnitude 5.0 pataas. At kasalukuyan naman, wala naman tayong naitala na magnitude 6 pataas at mula nitong February 1, 2024. So, huling magnitude 5 lamang naitala dito nga po sa may bandang Lingig, Surigao del Sur noong February 2, 2024. So, kahapon po yun, mga 5:35 AM, nakapagtala nga po ng magnitude 5.3 na mababaw lamang at 1 kilometer ang lalim. So, ayun, update na pala. Kaya umayos na po ang ating webpage at 4 month of February na lamang talaga ang makikita dito sa buong bansa. So, nakapagtala tayo so far ng 99 total of earthquakes simula February 1 hanggang ngayong araw, mga folks. So, dako naman tayo sa ating lagay ng panahon gamit ang ating almost real-time na satellite imagery direkta mula sa Himawari 9 mula kay Japan Meteorological Agency. Siyempre, courtesy sa kanila itong ating pinapakita satellite imagery na inaalaw sa atin na gamitin pero for personal purposes lamang. At makikita natin yung lagay ng ating panahon ay halos wala na po na nararamdaman tayo na daloy o malakas sa bugso ng northeast monsoon o yung ating northeasterlies, medyo mas manipis na talaga. At dahil po dyan ay mas umiiral na naman ang ating easterlies o yung mainit na hangin mula sa silangang dagat Pasipiko. At dahil dyan, alam na po natin ang susunod na mangyayari laging
SOP po yan. Kapag may stalis tayo, alam na natin na may mamubuo na naman na water vapor sa halos buong silangan ng bansa, hanggang dyan sa may bandang east portions ng Visayas, Bicol Region at Northeastern Luzon. At dahil dyan, posible na naman magkakaroon ng mataas na saturation of water vapor kapag nagsalubungan kasi ang ating mainit at malamig na hangin dyan sa kanluran at mainit naman sa dagat Pasipiko mula sa Easterlies, alam na natin, magkakaroon yan ng water vapor o mataas na water vapor saturation dyan na magbubunsod po ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na posible pa ang mga ilang pagkilat at pagkulog. At dahil February na po at probably mga next week, makakaramdam na tayo ng mga sunod-sunod na mga localized thunderstorms. Unti-unti po yan. Pero sa ngayon, dahil may mga amihan pa kasi tayo umiiral at depende sa pag-restore ng amihan, ay wala muna tayo masyadong nararamdaman ng mga pagkulog at pagkidlat sa Luzon. Sa ngayon, ay dahil sa epektibo ng Easterlies, makikita natin ay makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog ang buong Northeastern Luzon, kabilang na ang Southern Luzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Typically, mga ilang light to moderate showers siguro yan, lalo na sa hapon. So, take note yan at magdala naman ng mga pananggalang. Despite na wala o halos mababa ang tsansa na magkaroon tayo ng mga heavy rain showers sa Luzon, typically mga light at ilang moderate showers lamang ang iiral. Depende sa magiging lakas ng magiging water vapor na magiging dala nitong Easterlisa nitong maghapon. So siguro kung hindi ngayon, baka sa susunod na araw, bukas, ay maaring magkaroon tayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Sa ngayon, nakikita natin mga ilang light to moderate lamang na kalat-kalat at isolated lamang na mga pag-ulan ang iiral sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, bandang Isabela, Kasiguran, Aurora, pababa na ng silangan ng Quezon Province hanggang Southern Luzon, damay na ang buong Bicol Region. Sa kanluran naman ng bansa, nanatiling mataas po at dahil dyan ay mas mataas ang aasahan pa rin na tagtuyot sa buong Northwestern Luzon. So kung titingnan natin sa TRM, halos talagang tuyot na tuyot po ang makikita natin dito. Ayan yung pinaka-actual true color ng satellite imagery. Kitang-kita natin, halos napakatuyo po ang portion na ito. Hindi masyado naaabutan ng kaulapan, kaya asahan ng tuloy-tuloy na tagtuyot dyan sa area na yan. At yung mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan, base sa ating satellite imagery, halos manipis lamang. So, probably mga isolated rain showers ang posible pa rin mamamayagpag at nitong maghapon. Kabilang na ang Mimaropa area, damay na ang Bulacan area, Central Luzon, Metro Manila at ilang parte ng Calabarzon. Magiging gloomy lang din at overcast. At partly cloudy ang medyo iiral sa atin maghapon. So, mas madalas lamang ang mga overcast na magiging panahon natin sa buong Northern Luzon at Southern Luzon. At the rest naman ng Visayas, ganun din. Magiging partly cloudy lang din, typically, sa may bandang Masbate at patawid dito, bandang Alin, patawid niya ng bandang northern part ng Eastern Visayas, sa may Northern Samar, ay typically magkaroon man ng mga isolated, light at some moderate showers. Na hindi naman din nagtatagal, magiging scattered lamang epekto ng ating Easterlisa. So take note yan mga folks. And the rest ng Central Visayas at West portions ng Visayas. Medyo magiging partly cloudy tayo. So medyo fair weather ang ating general weather sa buong Visayas area hanggang dyan sa may bandang Northern Mindanao. However, take note pa rin sa eastern ng Mindanao o eastern portions ng Mindanao dahil sa medyo umiiral pa rin yung portion ng near equatorial trough dyan. Yung trough pa rin na magdadala ng mga ilang kalat-kalat na mga ilang moderate and some heavy rain showers na mga taga Surigao del Sur and the rest ng Caraga area. So sa ngayon, medyo magiging fair weather tayo dyan, pero asahan pa rin nitong maghapon ang makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat pa rin na mga light to moderate and some heavy rain showers just in case, lalo na ng mga taga Surigao del Sur area. Mula dyan sa bahagi ng Kantilan, Tandag at Hinatuan area. So magdala na lamang just in case, maaring hindi ito masyado tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Bubugso-bugso ang aasahan ninyo dyan, at least magdala pa rin kayo ng mga pananggalang sa ulan nitong maghapon. At makikita natin sa ating Himawari 8, halos wala na masyadong makakapal o malaking epekto ng equatorial trough, yung tinatawag ni Pag-asa na extension trough ng low pressure area. Wala na po. At mas nararamdaman na lamang nito sa kaduludulan na po ng Hulu-Sulu at Basilan. Siyempre, mayroong mga kaulapan pa rin na iiral sa may Zamboanga Peninsula, pero mas makakaramdam na naman kayo ng maalinsangang panahon
ngayong araw. Generally, ang halos buong Zamboanga del Norte, mula dyan sa may bandang Dapitan hanggang Sindangan, halos magiging maaraw na po, fair weather at maalinsangan na. At the rest ng BARMM, magiging maalinsangan na po at maaraw. And the rest ng Northern Mindanao, kabilang na ang Sorsogon area hanggang kaduluduluhan na ng General Santos City area at Sarangani. Wala natin nakikitang surface trap dyan, so expected na magiging unti-unti, magiging humid na naman ang panahon natin at maaraw at maalinsangan, kabilang na ang buong Davao region dyan sa Caraga-rin, dyan sa bandang Davao de Oro, Davao Oriental at Davao Occidental na rin. And the rest ng sentro ng Mindanao mula Valencia, Maranag hanggang Malay-Balay dyan sa Bukidnon. So generally halos ang buong 80% ng Mindanao magiging humid at maalinsangan na po ang magiging panahon natin dyan ngayong umaga at nitong tanghali. Probably mamayang hapon magkakaroon pa rin kayo mga forecasted na 60% chance na uulanin lalo na sa hapon o bandang gabi. So expected dyan mga folks, lalo na dyan sa may bandang Davao region area at nabanggit ko na nga po sa may silangang bahagi ng Mindanao sa may Surigao del Sur. At dahil na nahimik po ang anomaly na surface trap dito sa may bandang southern part ng Mindanao, wala tayong ine-expect na may mabubuo na naman na makakapal o malalawakang surface trap dito sa loob ng 2 o 3 araw approximate. Pero sa may bandang Marshall Islands, kung saan ay unang na-observe natin ang unang-unang invest ngayong taon, as in 93, na na-dissolve din, ay nanatiling mataas pa rin ang anomaly at least hanggang 20%. Pero pinapakita pa rin sa susunod na 24 oras ay maaring manatili lamang ito at 20% na magdudulot ng mga ilang kalatang pag-ulan dyan sa may bandang Marshall Islands pa rin. Pero the rest ng bansa, wala tayong nakikitaan at mas madalas ay Southern Hemisphere lamang at dyan sa may bandang Indonesian Peninsula pa rin makakaranas ng mas maulan na panahon dahil parang taghabagat season nga po ang panahon dyan sa bandang Indonesian Peninsula. Pero dahil medyo manipis lamang ang trough na nabubuo ngayong araw, ay wala tayong expected na malawakang surface trough na magpapaulan nga po sa may bandang Southern Mindanao. Sa ating global spectral model, wala rin tayong expected na pamumuo na anumang invest sa loob at labas ng bansa at binanggit ko na po yan hanggang sa susunod na po yan ng linggo ay wala tayong expected talaga. Pero yung daloy pa rin ng mahinang amihan ay unexpected, magtutuloy-tuloy pa rin yan hanggang sa February 7 to 8, 2024 na po yan. Pero medyo mas manipis na lamang po ito. Hindi masyado makakapal. Ayun, medyo manipis. So halos yung isang linggo natin mula this coming weekdays, magiging mas manipis po ang daloy ng amihan. So mas madadalas po ang ating easterlies na magdudulot nga po ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan sa may silangang bahagi ng bansa. So take note yan mga folks ha. Ngayon hindi yan nire-report sa mga media at probably mga sa susunod na oras o mga susunod na araw, malalaman ninyo at i-report na rin nila yan kapag napansin nila ang ating report. Maging sa ating mean sea level pressure, halos wala po at very dry pa rin tayo at mataas ang ating atmospheric pressure sa buong bansa dahil dikit-dikit pa rin yung mga isobars lalo na sa extreme Northern Luzon na naglalaro sa 1,012 to 1,016 hectopascals. Pero sa measurement kasi natin, maabot ng 1,017 hectopascals yung ating atmospheric pressure sa Metro Manila. So, typically, hanggang this coming buong linggo o this coming whole week, magiging mataas pa rin yung ating atmospheric pressure. So, may presensya pa rin ng amihan despite na mahina ito at nangunguna ang easterlies. So, take note na lamang yan mga folks. At sa alon naman, nanatiling medyo mataas at 1.25 meters ang alon sa buong silangan ng bansa. So, sa mga malilit nating mangingisda, kung makakaya nyo pang lusungin yung ganito kataas na alon, kumari, ingat na lamang o kung ako masusunod, wag na lamang po muna kayong tumuloy o pumalaot ngayong araw. Dahil posible pa sa susunod na araw, ay magiging malakas pa rin ang pag-alon dyan at expected ang medyo mataas na gale force winds. Sa kaluran ng bansa, wala po problema. Pwede po kayo lumayag dyan, mababang-mababa at kalmado po ang ating karagatan dyan ngayong araw. So wala tayong magiging komento dyan. Dito lamang sa buong silangan ng bansa ang medyo alanganin pa na pumalaot dahil nga po mataas pa ang alon na umaabot pa ng 1.25 meters ang taas. Sa mga computer models naman, wala tayong magiging komento rin.
Typically, mga surface trap lamang din ang makikita natin hanggang sa loob ng isang linggong ito. Dito lalo na sa may bandang southern part ng Mindanao. Asahan natin na mas dadalasdan this week na pamumuo pa rin ng mga equatorial trap dyan sa mga zone na yan. So, be watchful na lamang, lalo na sa mga taga Southern Mindanao area. Mas makakaranas pa rin kayo ng mga pag-ulan dyan, lalo na hanggang heavy rain showers. Probably sa mga susunod na araw, depende sa magiging forecast natin o forecast observation sa mga susunod na araw. Pero at least may idea kayo na mas dalas kayong mauulanin dyan ngayong buwan na ito, ha? Lalo na ng mga taga Southern Mindanao area. Dahil nga po medyo umiepekto pa rin yung patuloy na low pressure systems diyan sa may bandang Indonesian Peninsula. Pero sa lalalabi ng bansa, wala po tayong magiging komento dahil wala naman tayong inaasahan nga na may mabuong anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong buong linggong ito. At narito naman ang ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, February 3, 2024. hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, February 3, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga detalye na hindi natin nabanggit ngayong umaga sa ating report. Bisitahin nyo na lamang aking webpage at pasuyo na lamang po, paki-like, share, and subscribe na po sa ating YouTube channel para naman sa ating mga kababayan at least kahit naman makatulong tayo sa mas detalye na gusto ninyong malaman ang pinaka-full details nito pero mahaba-haba nga lang. So, pagpasensya nyo na dahil gusto ko lang medyo naiiba ang aking report na hindi ito matagal lang ng hanggang 4 to 5 minutes. Sa mga gustong malaman ang pinaka-detalye, expected po umabot talaga ng 30 minutes yung aking report. Dahil gusto ko po mas thorough o mas pinaka-detail po at least na makapag-share tayo ng mga lagay ng panahon kahit hindi po official weather report. At sa ating mga data feeds mula sa aking weather station, siyempre, sa Caloocan at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies na pinagsama na sa aking website ng iisa. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.